Okay, so hello grade 11. Okay, so as promised, ako yung gagawa ng report para doon sa mga hindi nag-report, which is hindi ko alam kung ano yung reason nila bakit hindi sila nag-report. Hindi man lang sila nag-chat sa akin or nag-message man lang stating the reason why. Okay, so as promised, ako yung gagawa ng report. Ako yung magre-report para sa mga report nila and make sure na panonoorin nyo to or babasahin yung maigi yung handout. Okay, so without further ado, let's begin. Okay. So, grade 11. Okay, so mag-start tayo sa first report, narration, text. Okay, so i-appreciate muna natin before we begin yung mga faces ninyo. Look at those happy faces, nakakatapos lang mag-TED Talk. Congratulations, and thank you para sa doon sa mga binigay ninyo sa amin before. Okay, so continue na tayo. Okay, narration, text. Ano ba itong narration text? Mula, pangalan pa lang, di ba? Parang narration, narrate, story. Parang pangalan pa lang, masasay ko muna, magigets muna kung ano yung ibig sabihin nito. Okay, narration text. Isa ito sa mga pattern of development in writing. Ano ba yung mga pattern of the development of writing? Una, description, narration, and definition. Okay, so una is itong narration text. Narration, ito yung used to tell a story or focus on a set of related events. So, as stated here, narration used to tell a story. Nag-tell siya ng story, hindi siya basta nagde-describe, hindi siya nag-argument, nag-state lang siya ng story, di mag-istorya. Nagmamarites lang ang lola nyo. Okay? Pero it can also be written to inform or to teach or to change attitudes or opinion. So, etong mga narration text, hindi lang sila basta nag-istorya. Meron din silang mga purpose. Pwedeng kaya sila nagkukwento kasi they want to teach or they want to inform. Mayroon silang gustong sabihin, mayroon silang gustong i-inform, mayroon silang gustong i-share sa atin. And also, to change attitudes or opinion. Kasi sometimes, dahil doon sa mga narrations na naririnig natin, there are times na nag-iiba yung pananaw natin sa isang bagay. Okay? Okay, example, soap operas and dramas that are used to raise a topical issue. Okay, so, halimbawa, you don't believe in love, pero nanood ka ng love story. Then after watching that na, I believe in love na. Kasi napanood ko gaano siya nag-sacrifice to her or his love of her life, gano'n. Okay, so, isa yun sa mga effect ni narration text. Okay, then, isa pang example nito ay yung mga stories about devils, about demons, di ba? May mga story na ang bida doon ay mga devil, mga demon, stating na hindi daw sila masama. May mga kabutihan daw yun sila. And kung susumahin talaga natin, parang yung opinion na yun na yung mga demon, yung mga devil, hindi sila masama, parang napakalaki ng binabago nila sa opinion natin. Kasi kaya siya tinawag na demon, kaya siya tinawag na devil kasi masama siya. 'Di ba? Evil kasi siya. Pero doon sa mga story na yun, na kung saan yung demon pa talaga ang bida, yung demon pa talagang inaapi, which is, yan yung dumarami ngayon sa mga sino yung nanonood dito ng mga Chinese na mga palabas? Di ba may mga heaven realm, three realm daw, mortal, immortal, tsaka God. Tapos may mga scene pa doon na yung mga nasa heaven daw, sila pa yung nagbubuli doon sa mga demons. So, dahil doon sa mga napapanood natin, so kurang-kurang magbiparatiyaya, they will believe na, yung mga demons siguro hindi talaga yan sila masasama. Siguro may mga times na yung mga nasa langit ba ang masama. O, di ba? Pag naisip mo yon, naapektuhan ka na. Okay? So, wait lang. Let's continue. Baka mawala, ako na yung mawala sa topic. Okay, so, isa sa mga aim nitong narration text, to teach, to inform, to tell a story, and to change attitude or opinions. Okay? So, tulad ng example ko kanina. Then, useful skill to help you prove a point. So, kung mapapansin natin, those people na napakagaling nilang mag-story, they can really prove a point na minsan, kahit hindi mo na mamalayan na napapaniwala ka na pala nila. They have that skill. Those narration skill na meron sila, napakaganda nun at saka palagi nilang nagagamit yun wisely para ma-prove yung mga point nila, in most cases, without offending anyone. Diba? Those people na napakagaling nilang state yung story nila, very clear, understandable, yung sequence rin niya maayos, yung point na gusto nilang sabihin, napakadali mo yung ma-receive, napakadali mong maiintindihan. So, etong being able to narrate is also a useful skill. Makakatulong ito para ma-prove mo yung point mo. Kaysa naman doon sa, kung mayroon kang point na gusto mong sabihin, tapos bubulol-bulol ka pa, hindi ka pa marunong mag-story, yung kinakausap mo, imbes na maintindihan ka niya, tataas yung kilay niya at sasabihin na lang sa'yo na get out, it's none of your business. Oh, diba? Alright. So, para akong timang dito sa bahay na nagsasalita mag-isa. So,
If possible, sumagot rin kayo sa mag-isa para sabay-sabay tayo. Okay, so while reading, take note of the events. Take note of the events and how each scene is described. So, habang nagbabasa ka, i-take note mo yung mga important events na nangyayari, lalong-lalo na kung mataas yung binabasa mo. Or, kung susulat ka, make sure na natatandaan mo or take down notes mo yung mga events, yung mga series na isinusulat mo. Then, kung nagbabasa ka naman, make sure rin na nagte-take note ka. Kasi, if masyadong mahaba yung binabasa mo, possible makalimutan mo yung ibang mga importanteng details. Then, basic purpose, to entertain, to gain, to hold the reader's interest. Ito daw yung basic purpose ng narration text. Para makuha yung interest ng bawat readers. Para pag unang chapter pa lang or introduction pa lang, magugustuhan na nila. Then, hanggang sa end, gusto nilang basahin kung paano natapos yung story. Ano ba yung nangyari doon sa mga bida? Katulad ba siya ni Romeo and Juliet na namatay at the end? Katulad ba sa Titanic na namatay si Jack? So, what happened? Anong nangyari doon? Okay, so yun yung purpose ng narration text. Para makuha yung interest ng mga reader na basahin yung story, tapusin yung story, at kung may sequence or may part 2, basahin din yung part 2. Okay? So, next, in writing a narrative, you must be able to, okay, sa pagsulat ng narrative, kailangan daw, okay, choose an appropriate topic, which is a story. Okay, so pumili ka ng appropriate na topic, at syempre, kailangan story. Narration nga, di ba? Kasi magmamarites tayo the whole time. Di ba? Kailangan story. Kailangan kuhang-kuha yung atensyon ng mga reader. Kailangan maayos yung pagkakasulat ng story. At saka kailangan yung topic mo is interesting rin. Kasi paano yun kung luma na yung topic mo or pinagsawaan na? So, yun pa din ang pipiliin mo. Walang magbabasa nun. Okay? So, pumili ka ng appropriate na topic, which is a story. Or kung hindi siya story, gawan mo siya ng story. Okay, nagets ba? Okay, nagets daw. Sabi ng isip ko. Alright, so next is compose a clear thesis statement that tells your impression or point of view about the story. Okay, so pagkatapos mong makakuha ng topic, pumili ka ng thesis statement na maglalahad doon sa point of view or kung saan tungkol yung story na yon. Not necessarily na isang whole paragraph. Kahit one sentence, two sentences, enough na yon. Okay, kailangan mo mag-compose ng thesis statement para masabi mo kung saan ba tungkol yung story mo. Saan ba tungkol yung topic mo? Okay? The next, support thesis statement with enough details which include the elements of a story. Ano yung mga elements? The plot, setting, character, conflict, climax, and resolution. Pagkatapos ng thesis statement mo, dun na mag-start yung mahabang maritisan. Dun ka na mag-start kung ano-ano ba yung nangyari doon sa story. Ano ba yung nangyari? Mag-start ka na gumawa ng plot, ilalagay mo doon kung ano yung settings, saan-saan yung mga settings, isa lang ba yung settings, dito lang ba sa Marawi, or kasama pa ang Cotabato, Manila, and so on and so forth. Sino-sino yung mga bida? Anong conflict ang nangyari? Anong kaguluhan? Anong problema? Anong problema ang binigay ni Ma'am Dance? Okay, sa climax naman, ano yung pinaka-exciting part doon? Then, paano siya nag-end? So, yun. After the thesis statement, imamarites mo na kung ano talaga ang nangyari. Then, lastly, use transitional devices that signal time order. Okay, so, eto yung wag natin pakalimutan. Sa bawat isinusulat natin, napakahalaga ng transitional devices para doon sa smoothness ng isinusulat mo. Kasi kung susumahin natin, yung mga essay na walang transitional devices, parang wala siyang kabuhay-buhay, parang hindi smooth yung pagkakaayos, hindi siya organized, hindi siya structured. Kung titingnan nyo or kung gusto nyo mag-experiment, pag nakakita kayo ng essay, tanggalin nyo yung mga transitional devices and at the end, makikita nyo na parang walang saysay or walang gaanong datorto diyan a sentence ang mangyayari. Kaya kailangan gumamit kayo always ng transitional devices. Okay, nagets ba? Chicken, nuggets, nuggets, chicken. Alright. So, para na talaga akong timang na nagsasalita dito sa bahay. I hope yung mga nanonood, sumasagot rin sila. Alright. Next naman. Eto, narrative text. Ayun nga, purpose niya is to entertain the reader or present a story. So, eto naman, yes, nasabi ko na kanina, yung mga kailangan na ilagay natin doon sa sinusulat natin. First is, yung mga story grammar. Yung mga story elements, also known din siya as story grammar. Uy, baka lumpas sa exam. Alright, so setting, character, conflict, plot, resolution, alam niyo na yan lahat. So, ito yung mga signal words para doon sa transition, para doon sa time sequence. Pwede tayong gumamit ng first. Ano nangyari? First, nakita ko siya. So, sinapitan ko siya. Then, paglapit ko, hindi pala niya ako kilala. Then, finally, nakilala niya ako. And at last, sinampal niya ako. Ouch! Bakit ganun yung ending? Ang pangit. Okay, so at last, nagkakilala kami. Yun na lang. Ang pangit ng ending kanina. Alright? So, signal words para may sequence, para may order yung story mo. Kasi, kung walang order yung story mo,
magkakabuhol-buhol yung bawat pangyayari. Yung sasabihin mong first, ang hindi mo alam, ang nasasabi mo na pala is yung ending. Then, yung mga readers, maguguluhan sila, mabubwisit sila doon sa story mo. Iiwanan nila, tulad ng pag-iwan niya sa'yo. Okay, so when writing the main idea for a definition text. Firstly, while writing, isulat mo yung mga main idea mo. I-gather mo na yung mga information na kailangan mo. Okay, so una, choose a topic. Sabi na natin kanina, then formulating opinion. Doon sa topic mo, i-formulate mo na yung mga information na kailangan mo, yung mga opinion na gusto mong sabihin, kung paano mo siya ikukwento, kung paano yung pagkakasunod-sunod niya. Kailangan, i-ready mo na yan siya lahat. Then, supporting the main idea. So, paano mo isusupport ang main idea? Pwede kang gumamit ng mga graphic organizer sa pagkukwento, pwede kang gumamit ng mga halimbawa, pwede kang gumamit ng kahit anong gusto mong gamitin para masuportahan yung kwento mo. Okay, so, chicken, nuggets. Alright, so ako na yung sumasagot sa sarili ko. Kawawa naman ako. Alright, continue tayo. Okay, so outline. So, ganito yung outline ng pagsulat ng narrative text. Una, ilagay si title, introduction, then sa introduction, kailangan unang-una na nandun is the hook or the lead-in. So, ano ba itong hook na to? Ito yung pampaakit ninyo sa readers ninyo. Okay? So, hindi lang siya ang aakitin nyo kasi ang pinakamalaking aakitin nyo is the readers. Yung mga readers ninyo. Kasi kung sa una pa lang, kung sa introduction pa lang, first sentence pa lang, nainis na sila doon or hindi na nila nagustuhan yung isinusulat mo, wala na. Hindi na nila yung babasahin. Pero kung sa introduction pa lang, exciting na, kung sa introduction pa lang, interesting na, talagang madedetermine sila na, uy, basahin ko kaya to. Ano kaya yung magiging ending? Maluluha ba ako dito or matutuwa? Ano kaya yung mangyayari pag binasa ko to? Mag-open yung curiosity nila. Kaya, napaka-importante ng hook or the lead-in. Then, yung thesis statement na sinasabi natin. Then, sa body naman, doon mo na ikukwento kung ano yung nangyari sa kwento. Conclusion, okay, so i-review mo yung mga main points na sinabi mo doon sa body. Tsaka sa introduction. Then, next, kung may mga memorable statements ka man dyan, kung may mga lesson learned ka man dyan, redundant na lesson learned, lesson na nga, learned pa. Okay, so, yung mga last statement na gusto mong sabihin sa mga readers mo, kung may napakalaking wise na advice kang gusto ibigay sa kanila, pwedeng ilagay mo dito sa pinakadulo. Okay? So, ito yung outline ng narrative text. So, I hope naintindihan nyo. Kung hindi nyo naintindihan, pwedeng ulit-ulitin na lang yung video. Okay? So, baka sakali maintindihan rin. So, next naman tayo. Description text. Ano ba itong description text? Description text. Okay, ito naman yung next pattern na presents the writer's dominant impression about a person, place, thing, event, and as the main idea. Also, kung kanina nagkukwento tayo, kung kanina nagmamarites tayo, ngayon naman nagde-describe tayo. So, ano yung dinedescribe natin? Anong meron sa kanya? Sino siya? Ano yung ugali niya? Bakit mo siya nakilala? Saan kayo nagkakilala? Anong nangyari? Gwapo ba siya? Maganda ba siya? Pangit ba siya? Ganito, ganyan? Mataas ba yung buhok niya? Kalbo ba siya? O anong nangyari doon? So, yun yung sa description text. You are going to describe your topic, the one you are talking to. Describe siya, describe, hindi ko kwento. Okay, so, the main idea of the descriptive text is supported by vivid details that appeal to the reader's senses. Okay, so, dito sa descriptive or description text, magagamit natin dito yung 5 senses natin. Ano yung 5 senses? Hearing, sight, smell, taste, and touch. So, magagamit natin siya dito para i-describe siya. Okay, so, kung i-describe natin yung isang tao, sa hearing, ano yung boses niya? Maganda boses niya, pangit. Nakakabingi, hindi. Sa sight naman, kung titingnan natin siya, maganda ba siyang tingnan o masakit sa mata? Okay, sa amoy, mabango ba siya o may putok siya? Then taste naman, wag na natin taste. Hindi naman tayo kumakain ng tao. Then touch. So, ano ba yung temperature niya? Warm ba siya or cold? Nakakatakot naman yung cold. Kasi kung cold, ibig sabihin patay na. Okay, so, tumatawa ako mag-isa sa bahay. Really, parang akong timang na nagsasalita mag-isa. Okay, continue tayo mga anak. Type of writing that wants you to picture what they are describing. So, eto yung napakagandang definition ni description. Type of writing that wants you to picture what they are describing. So, habang nagde-describe sila, habang binabasa mo yung isang descriptive text, parang nai-imagine mo, nagpi-picture out mo kung ano yung sinasabi niya. So, halimbawa, she is a woman, a tall woman with a long hair, dark complexion, long nose, kissable lips, brown eyes, and
eyebrow like Mona Lisa. An eyebrow like Mona Lisa. Na-picture out nyo yun? Na-picture out? Una, tall woman, long hair, uh, dark in complexion, long nose, tapos yung kilay niya, katulad ng kilay ni Mona Lisa. Sana nai-imagine niyo yung nai-imagine ko. Alright, so let's continue. Okay, so novel wants you to imagine the characters and see them in your mind. Oh, diba? So while nagbabasa tayo ng mga novels, parang nai-imagine natin kung ano yung nangyayari. Parang, halimbawa sa Pride and Prejudice, nung dinedescribe ni Jane, si Darcy, parang nai-imagine natin kung ano yung meron si Darcy, ano yung mukha niya, gaano siya kagwapo, gaano siya kayaman, gaano siya ka-influential, tsaka iba-iba pa. So, nai-imagine natin habang kinukwento, habang sinasabi. The next naman is, travel book want you to see the place they are describing. Okay, so yung mga travel book naman, kung babasahin natin, makikita natin, may imagine natin, or syempre may mga picture din yan for sure, yung place na gusto niyang sabihin. Okay, so para mas clear siya mamaya, meron akong example na ibibigay sa inyo. Okay, descriptive text must contain transition words and phrase. O, tulad ng sabi ko kanina, kailangan ng transitional devices, transitional phrase, at saka words that signal spatial order. So, ano ba itong spatial order? Spatial order, you describe object as they are arranged around you. So, spatial order means, paano mo i-describe yung mga bagay-bagay na nasa paligid mo. Tulad ngayon, I am sitting on my chair, looking at my laptop, talking alone. Always alone. Alone forever. O, single forever na daw. Okay, so, yun yung sa spatial order. I-describe mo yung mga bagay-bagay na nasa paligid mo. Okay. Natatawa ako sa sarili ko, para akong timang. So, class, kayo lang ang manonood nito, ah. Okay, so ano yung purpose naman ni descriptive? Ang purpose niya is to describe features without including opinions in most cases. Okay, so ang purpose niya is i-describe kung ano-ano yung mga bagay na nasa paligid mo, kung ano yung mga bagay na nangyayari, kung ano yung meron doon sa dinedescribe mo. Without including opinions, of course. Pero sometimes, depende na lang kung ano yung nangyayari, nahahaluan siya ng opinion. Pwedeng yung place na dinedescribe mo para sa iyo maganda, pero para doon sa kasama mo pangit. 'Di ba? Nagkakaiba-iba naman tayo. So, yun yung purpose ni description text, to describe things. As much as possible, puro fact ang ilalagay mo, hindi opinion. Okay, so considering the properties of well-written text and writing an effective descriptive text. O sige, so ito naman yung mga kailangan natin i-consider. First is the organization. Organization, ito yung arrangement. From top to bottom, left to right, outside to inside, vice versa. Okay, so organization. Tulad ng sabi ko doon sa narration text, kailangan organize yung pagkakasulat. Hindi pwedeng buhol-buhol, hindi pwedeng nagkabalik-baliktad. Kasi, sa middle notambot yan. Nagets? Okay, next is coherence and cohesion. So, yung paggamit natin ng mga transitional devices para ma-point out natin yung pagkakasunod-sunod ng bawat pangyayari, it is really, really, really needed. Then, next is appropriate language use. Gumamit tayo ng mga words na mag-indicate na nagamit natin yung senses natin. Tulad nito, sa sight, I felt like I was blinded by the glow of the silver swined dress. Sa hearing naman, the roaring engine of the old train was deafening. Okay? So, i-avoid natin yung paggamit ng mga vague words. Ano ba yung mga vague na mga words? Ito yung mga words na hindi siya gaanong maintindihan. Parang, kung makikita mo siya, parang, ano ibig sabihin nun? Ano yun? Okay? So, i-avoid natin yung mga vague words na mga yun. Lalong-lalo na kung yung magbabasa is hindi pa siya gaanong fluent sa English kasi magno-nosebleed talaga yon. Okay? So, next naman ay proper mechanics. Of course, kailangan yung mga capitalization, spelling, punctuation marks is correct. Are correct. Nagamit siya ng maayos. Yung mga tuldok, yung mga kama, das ka mga dididig. Okay, next. Writing a descriptive text. Okay, so ito naman yung step-by-step process ng pagsulat natin ng descriptive text. Una, choose a topic. Siyempre, kailangan may topic ka sa pagsulat. Hindi pwedeng dala-diretso ka ng sumusulat tapos hindi mo alam yung sinusulat mo. Okay, so example natin, Buldon, Maguindanao. Halimbawa, susulat ako ng descriptive text, ang i-describe ko ay ang aking lupang sinilangan. Okay, Buldon, Maguindanao. Okay, so anong meron sa Buldon? Meron siyang have so many free vegetables and fruits. Located siya in Maguindanao del Norte. Dati Maguindanao lang, pero ngayon nalagyan na ng del Norte at saka del Sur. Ewan ko sa kanila. Rich in natural resources like coconuts, corn. Namiss kong kumain ng agit. Sino yung may alam sa inyo kung ano yung agit? Ang tawag ng mga Maranao sa agit is lamaw. Pero doon sa amin is agit. Okay, so have many water streams.
Ito yung gusto ko sa Ingad. Masyado silang maraming water stream itong sa Kaduungan, sa Banganan, Kumagi, Kalpuan, and so on and so forth. Yung branch ng Dayfullah sa Apuldon, matatagpuan siya sa Kalpuan. Kalpuan. Yun yung tawag doon sa place. Then ito yung pinakamaliit na stream doon. Pinakamaliit, next ang Kumagi, then Banganan, then Kaduungan naman. Okay? Then, neighboring municipality ng Buldon is parang Barira and Matanog, Maguindanao. Then, dito rin where majority of Iranons live. Majority ng mga nakatira doon ay mga Iranon, hindi Maranao. Pero maraming mga Maranao doon. Okay, next naman, pag nakakuha ka na ng topic at saka nahimay-himay muna kung ano-ano yung mga things na i-include mo, gumawa ka na ng thesis statement. Ano yung meron sa... Okay, so pagkatapos natin makita itong mga to, ano yung thesis statement na may isip natin? Okay. Sa thesis statement, ang ilalagay mo doon is your topic, then overall impression. Overall impression doon sa topic mo. Then, ano yung formula niya? Sana all may formula, hindi lang math. Okay, topic plus author's opinion is equals to thesis statement. Okay? So, kung yung opinion indicates dominant description of the topic, then it uses description. Kung yung opinion na yon, yung thesis statement na yon, ang madami doon ay nagde-describe doon sa topic, i-describe nila kung anong meron doon sa topic, then be sure na descriptive pattern talaga ang ginagamit doon. Descriptive text siya. Hindi siya narrative, hindi siya kung ano-ano. Descriptive siya kasi nagde-describe siya. Nagde-describe siya. Again, nagde-describe siya. Alright, so example, Buldon, Maguindanao is an amazing place that allows the visitor to experience different things that is truly unforgettable. Okay, so yun yung example ko sa thesis statement dito sa ginawa kong example dito. Next up. Pwede rin na Buldon, a municipality located in Maguindanao del Norte together with its neighbors, parang Barira, Matanog, is a place rich in natural resources like coconuts, corn, fruits, vegetables, and streams. Okay, so ito yung mga thesis statement, halimbawa ng thesis statements mula dito sa examples natin. So, pag nakabuo ka na ng thesis statement, ano na naman ang mangyayari? Okay, step 2. Generate details and organize ideas using a description pattern. Okay, so, i-generate mo na yung mga ideas mo, i-organize mo na sila, himayin mo na yung mga things na meron doon. Ano ba yung mga makikita doon? Ano yung mga naaamoy doon? Ano yung mga naririnig doon? Ano yung mga nahahawakan, nalalasahan doon? Pero para mas maganda, pwede kang gumamit ng mga poetic na mga words. Diba? Pwedeng mas maganda, say it in a more beautiful way, in a poetic way. Basta hindi vague ha, basta understandable. Kawawa naman yung mga readers, lalong-lalo na yung mga hindi pa gaanong fluent sa English. Kasi magno-nosebleed talaga yan sila, bahala kayo. Okay? So, ito yung example. Sa site, ang makikita doon yung nature, yung mga greenery of plants, o na may didigo na binaan. Okay. Then, smell naman, delicious scent of Iranian delicacies, fresh air. Sound naman, yung mga birds, melodic gush of streams. Hot and cold water, warm sun. Warm sun kasi napakainit po doon sa Buldon. Napakainit doon. Really, sobrang init. Then, delicious Iranian dishes, delicacies, natural water, and so on and so forth. Okay? So, ito, i-generate mo na, i-organize mo na yung mga ideas mo para mas madali na sa'yo yung pagsulat. Kasi, ang fourth step natin is the outline. The outline. Susulat ka na ng draft mo. Okay? So, again, sa introduction, huwag kakalimutan si hook. Nasabi ko na kanina kung ano si hook. Then, yung thesis statement mo. Then, sa body naman, ikwento mo na lahat ng gusto mong ikwento. I-describe mo na pala, yung mga gusto mong i-describe. Then, mag-conclude ka na. I-conclude mo na then yung mga memorable na mga statements na gusto mong sabihin. Pumunta na kayo sa Buldon. Hindi kayo magsisisi. Okay? So, nagets ba? I hope nagets. Again, kung hindi naintindihan, ulit-ulitin ang video hanggang sa matapos ninyo, hanggang sa mapagod kayo, hanggang sa magsawa na kayo sa akin. Okay? Alright. So, that's it. Arigatou gozaimasu for listening. I hope you understand and see you at school. Bye-bye!